Sa previous video, na-chika ko na cash withdrawal yung first option ko lagi when traveling abroad. Pero bago ako mag-decide, syempre bilang kuripot, kina-compare ko pa muna yan sa amount na makukuha ko kung magpapapalit na ako dito sa Pilipinas bago umalis. Isa sa mga advantages nito, may on-hand cash ka na paglapag mo pa lang sa airport. Di ka nakakabahan kung biglang kailanganin mo ng cash. Unang kailangan mo lang i-check, registered ba yung money changer sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede mo yan ma-check sa website ng BSP. Ayaw mo naman na pumunta sa ibang bansa at ma-reject ang payment mo dahil lang meron kang hawak na fake money. Baka magkaroon ka pa ng legal record sa ibang bansa. And yes, the best option would be to have your money exchanged at the bank. Pero sis, ang daming required documents tapos hindi rin minsan guaranteed na available yung currency na hinahanap ko. Very time consuming. So, I have a trusted money changer that I often go to sa Las Piñas. Just make sure na kung saan man kayo magpapapalit, registered money service business sila under BSP. Next step, ask for their rates. Minsan confusing kasi may buying rates at selling rates. Kung nasa Pilipinas ka at magpapapalit ka using your Philippine peso to obtain a foreign currency, ang titingnan mo, selling rates. Kung meron kang 50,000 pesos at gusto mong magkaroon ng Japanese yen being sold at 0.38, ibig sabihin, kailangan mo ng 0.38 centavos sa pesos para makabili ng isang yen. Therefore, 50,000 divided by 0.38, dapat ito yung amount na makukuha mo in yen. Bago kayo magpapalit, make sure na makapag-compare rin kayo sa rates ng ibang money changers. Minsan kasi parang maliit lang yung difference, pero malaki rin talaga yung magiging difference niya kapag malaki yung ipinapalit nyo. Example, may nakita kayong nagpapalit ng Japanese yen at 0.39. Bale, ito yung makukuha nyong amount in yen. Kanina, ito, dinagdagan natin ng 0.01 na difference sa palitan. Ito na yung makukuha nyong amount. So, around 3,000 yen difference din yan. 2 to 3 meals na yan sa Japan. So, yun yung nawala sa'yo. Lastly, pwede rin naman kayo magpapalit na sa abroad when you get there. Remember lang na ang titingnan yung rates ay peso buying rates. Ang downside lang nito, minsan, may mga money changers na hindi bumibili ng Philippine peso. Also, there is no way of knowing in advance kung magkano ba yung rates ng local money changers sa ibang bansa. Another thing, kung red-eye flight kayo, pwedeng mahirap makahanap ng bukas na money changers. So there you go, bago malis, mag-decide muna kung anong best method for you. Mag-withdraw sa bansang pupuntahan mo, mag-foreign exchange na sa Philippines bago umalis, or magpapalit ng pera pagdating doon sa bansang pupuntahan nyo. There you go, safe travels!